Hulikam sa Maynila, muntik daw makidnap ang isang batang babaeng inutusan lamang na bumili ng ulam. Ang suspect nagpakilalang kakilala raw ng nanay ng bata. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Nagigigil po talaga ako sa suspect na yun. Hindi maikubli ng isang ama sa Maynila ang galit ng mabalitaan na muntik nang madukot ang kanyang 11 taong gulang na anak na babae. Ang biktima, inutusan lang daw bumili ng ulam noon. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 905 sa Punta Santa Ana, Maynila, pasado alas 11 na umaga kahapon, may kita ang bata na naglalakad papunta sa isang karinderya. Sa di kalayuan, may kita naman ang lalaki na kaputi na sinundan ng biktima. Pero umalis din kalaunan. Hinintay pala niya ang biktima sa kanto. Sa sumunod na video, may kita ang bata na kasama ng naglalakad ng lalaki na may dalang bisikleta. Naglakad raw sila hanggang sa makarating sa kanto ng Cardinal Street. Mula rito sa karinderya, nasa 3 kilometro raw ang nilakad ng biktima at ng sospek bago sila tuluyang nakita ng kumpare ng tatay ng biktima na magkaangkas na sa isang bisikleta. Inabol niya po yung tao. Tinanong niya, kilala mo ba yan? Hindi. Pinababa niya yung anak ko. Nilagay niya po sa gilid niya, inawaan niya. Agad daw tumakas ang lalaki. Ayon sa barangay, nagpanggap ang lalaki na kakilala ng nanay ng biktima at pinangakuan daw siya ng kung ano-ano. Parang hypnotismo, I don't know kung ano pong klaseng ginawa doon sa bata. Sabi ng barangay, nakikipag-ugnay na sila sa ibang mga barangay para matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki at magbigay babala sa mga magulang. Sabi nga po yung golden rule na don't talk to strangers, na huwag makikipag-usap lalo tigit po pag hindi kilala. Nagsasagawa rin ang investigasyon ng pulisya para mahuli ang lalaki. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuloy ang ikalawang araw ng transport strike ng ilang transport groups. Kontra po yan sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. May ulat on the spot si Romel Balasbas ng Super Radio DZBB. Romel? Connie, tuhol lang daw ang 5,000 pesos na ayuda sa pampublikong transportasyon ayon sa piston dito sa Metro Manila South. Ayon kay Liloy Latoreno, piston coordinator sa Metro Manila South at miyembro ng transport group para sa biyaheng Baclaran Divisoria, maliit ang 5,000 pesos na ayuda na pang 2 araw lang nilang magagasto sa mataas na presyo ng diesel ngayon. 3,000 kada araw na umano ang nawawala sa kanila dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Hanggang ngayon umano, walang tugon ng Pangulo sa panawagan nilang ibasura ang Oil Deregulation Law, tanggalin ang excise tax at value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Alas 7:30 ng umaga nang magsimula ang kanilang programa at balak nilang magmarcha patungong Menjola. Kahapon, 86 na miyembro nila ang lumahok sa Tigil Pasada at inaasahang ganitong bilang muli ang lalahok ngayong araw. Samantala, nagpapatuloy ang pagbibigay ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD sa mga tricycle drivers sa Palaniag Gym, Barangay San Dionisio sa Parañaque. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, umabot sa mahigit 2,000 tricycle driver ang nabigyan ng ayuda nitong Martes at Miyerkules, hindi pa kasama ang datos kahapon. Ngayong araw, mahigit 400 naman ang target mabigyan ng ayuda. Ayon kay Arthur Glenn Pacanio, Supervising Administrative Officer ng CSWD Parañaque, walang problema sa pamamahagi ng ayuda ngayon. Lahat kasi ng problema gaya ng kawalan ng pangalan sa master list ay agad namang natutugunan. Sa entrance pa lang ng Palaniag Gymnasium, naroon ang mga tauhan ng CSWD para i-verify ang pangalan ng tricycle driver. At kapag naroon nga, diretso na sa mga tauhan ng DSWD na nagbibigay ng ayuda. Ang isang tricycle driver na si Michael, na 1991 pa namamasada, gagamitin umano sa pambili ng kanyang gamot ang ayuda at ang matitira ay pang-gasolina. Umaasa siya na matatapos na ang gulo sa Middle East para bumaba ang presyo ng gasolina. 500 pesos na umano ang nawala sa kanyang kita. Connie. Maraming salamat, Romel Balasbas ng Super Radio DZBB. Kasunod ng tricycle drivers, makatatanggap na rin po sa susunod na linggo ng 5,000 piso o 5,000 piso cash aid mula po sa DSWD ang iba pang PUV driver. Ayon sa DSWD sa Martes, March 24, ipapamahagi ang ayuda para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers. March 25 naman para sa mga jeepney driver. Mula March 26 hanggang 27 naman ang para sa delivery service drivers. March 28 naman, Sabado po yan, magbibigay ng cash aid sa motorcycle taxi drivers. Pagkatapos po ng pamimigay ng ayuda sa mga tsuper sa Metro Manila, sisimula na rin ang pamimigay ng cash aid sa mga nasa labas ng
rehiyon. Kaninang umaga, maagang pumila ang mga tricycle drivers sa Barangay 102 sa Caloocan para sa pamamahagi ng cash aid. Kwento ng ilan sa kanila, inagahan na nila dahil matatanggap na pera daw ang ipambabayad nila para sa kuryente at upa ng bahay at mamamasada pa sila. Handang tumulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga tricycle driver na wala sa mga listahan ng mga dapat mabigyan ng cash aid. Kasunod po yan ang pag-iikot ng DSWD sa ilang payout center sa Metro Manila. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, maaaring pumunta ang isang tricycle driver na wala sa mga listahan sa kanyang TODA officer o sa DSW Help Desk sa mga payout site para maisama agad ang pangalan sa payout schedule. Matapos naman daw ang pamimigay ng cash assistance sa mga trike driver sa Metro Manila, isa sa pinal ng DSWD ang nationwide clean list ng mga tricycle driver para mas mapalawig ang cash relief assistance. Namataan ang isang buhawi sa loob ng Mangaldan National High School sa Pangasinan. Maraming estudyante po ang nagulat sa biglang pag-ihip ng malakas na hangin hanggang sa makita ang pamumuo ng buhawi sa oval ng eskwelahan. Dahan-dahan din itong nawala. Walang naiulat na nasaktan o napinsala. Ayon po sa Pag-asa, karaniwang nabubuo ang buhawi kapag nagtatagbo ang mainit at basang hangin mula po sa itaas na karaniwang nagmumula sa malalakas na thunderstorm. Kahit inaasahan ang matinding init at alinsangan sa maghapon, nakaranas pa rin po ng malamig na umaga ang ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, 16 degrees Celsius na minimum temperature ang naitala sa Baguio City, 16.8 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 20.8 degrees Celsius dito sa Quezon City. Apektado pa rin po ng hanging amihan ang extreme northern Luzon, habang easterlies ang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng Luzon kasama ang NCR at Visayas. Posible muli ang mga local thunderstorms sa Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, iilang bahagi lamang ng bansa, partikular po sa Visayas at Mindanao, ang makararanas ng light to moderate rains ngayong long weekend. Posible rin po ang ulan sa ilang panig ng Metro Manila ngayong araw. Pinag-iingat naman ang ilan nating mga kapuso sa banta ng fatigue, heat cramps o heat exhaustion. Posible kasing pumalo sa 40 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong pong Biyernes. Ayon pa rin po yan sa Pag-asa. 38 degrees Celsius sa Davao City habang 34 degrees Celsius sa Pasay. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 2 tao matapos magsalpukan ng isang motorsiklo at isang tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Kita sa CCTV video ang pagdaan ng tricycle sa isang kalsada sa Barangay Bari. Dumating ang isang motorsiklo at nagsalpukan ang tricycle. Sa lakas po ng impact, dumiretso papasok sa sidecar ng tricycle ang motorsiklo at rider nito. Nasawi siya at ang pasahero ng tricycle. Sugatan naman ang driver ng tricycle. Wala pang pag-uusap ang mga kaanak ng mga sangkot sa insidente. Sinisika pang makuha ang kanilang panig. 14 na pyroclastic density current signals o USON ang naitala ng Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Sa pinakahuling bulletin mula sa PHIVOX, mahigit 200 at 70 volcanic earthquakes, isang volcanic tremor at mahigit 400 rockfall events ang naitala sa bulkan sa kaparehas na panahon. Tanaw ang rockfall sa Legazpi kung saan namuo ang abo sa gitnang bahagi ng bulkan. Mahigit 1,000 tonelada naman ng asupre ang ibinuga nito kahapon. Kasalukuyang nasa alert level 3 ang bulkan. Ibig sabihin po, bawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at ang pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Happy Friday mga mare at pare! Pinasaya ni PBB Celebrity Collab 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano ang mga bata sa isang foundation.
Nakipag-bonding siya sa ilang activities gaya ng bracelet making. Nauna nang sinabi ni Caprice na magdo-donate siya ng bahagi ng kanyang prize sa Little Ark Foundation, isang NGO na tumutulong sa mga batang may cancer, thalassemia at iba pang karamdaman. Natanong naman ang inyong mare si Caprice sa kanilang meet and greet ni Kapuso Global Fashion Icon, Heart Evangelista, sa Sparkle On Stronger Together event kamakailan. Chika ni Caprice, kinilig siya na muling makita ang idol niya. Pagkasama na sina Caprice at Heart sa Kapuso't Elefantasya na Mulawin versus Ravenna. May sagot din si Caprice sa sweet message ng kanyang ate Heart. So Caprice, call me if you need any clothes or anything you need to wear. Ate Heart is here. Yes, definitely. Siyempre po, sino pong hihindi? I would love to po. Grabe, willing po ako at na-excite na po ako na maging Little Heart kung sakali po. Gusto ko pong mag-thank you kay Miss Heart, tsaka na-appreciate ko po yun. Thank you, Miss Heart! Hulikam ang pag-overtake ng ambulansya sa double solid yellow line sa kalsadang yan sa Arayat, Pampanga. Gumilid para umiwas ang ilang tricycle habang hindi naman nakaiwas ang isa pang motorsiklo kaya nasagi ng ambulansya. Natumba ang magamang sakay nito. Bumalik naman ang ambulansyang nakasagi sa motor at isinakay ang mga biktima papunta sa ospital. Ayon sa pulisya, may susunduin sanang pasyenteng bagong panganak ang ambulansya nang mangyari ang aksidente. Sa update ng pulisya, nakalabas na ang ama sa ospital habang nagpapagaling pa ang 11 taong gulang niyang anak. Nangako ang driver ng ambulansya na sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot sa mga biktima. Sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code, kailangang magbigay daan sa mga on-duty na emergency vehicles tulad ng mga truck ng bombero at ng ambulansya. Pasintabi po sa susunod na balita. Bistado ang isang bahay sa Navotas na ginagawa umanong katayan ng mga aso. Ang karne, ibinibenta raw sa Divisoria sa Maynila. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Kaawa-awa ang kalagayan ng asong nadatnan ng mga otoridad na wala ng buhay at nakasabit sa banyo ng isang bahay sa barangay Bagong Bayan, South Navotas nitong Lunes. Ang katawan ng isa pang aso, duguan at nilalangaw na habang nasa sahig. Sa sakong ito naman, natagpuan ang ilan pang nakatay na parte ng katawan ng aso. This has been going on for a while. Yung report sa akin is sinuhuli nila yung mga dogs from Malabon, Caloocan, Navotas, and may mga contractual na pumupunta sa bahay nila at kinakatay sa bahay nila. Ang karaniwang target umano ng mga suspect, mga asong gala. Ang iba, posibleng alagang aso dahil sa collar sa leeg. Ilang araw matapos isumbong sa pulisya, nahuli sa aktong nagkakatay ng aso ang 26 anyos na lalaki at kanyang asawa. Arestado rin ang isa pang babae na tinangka umanong harangin ang pag-aresto sa mga sospek. Isa ang pinaghahanap pa. Nakuha sa mga sospek ang ilang leash o tali ng aso at mga kutsilyong ginagamit umano nila sa pagkakatay. Base sa investigasyon ng pulisya, binebenta umano ng mga suspect ang karne ng aso sa Divisoria sa Maynila sa halagang 200 to 250 pesos kada kilo. Nakakulong ang 3 suspect sa Navotas City Police Station. Nakaharap ang mag-asawang suspect sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act, Anti-Rabies Act, Food Safety Act, pati na rin sa pagpalag umano sa pag-aresto sa kanila. Reklamong obstruction of justice naman ang inihain laban sa kanila umanong kasabwat. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng mga sospek. They said, yan na lang yung nila means of livelihood. Nagbabala rin ang grupo sa banta sa kalusugan ng pagkain ng karne ng aso. There are health risks because that is not livestock. Pagtitiyak ng Navotas LGU, paiigtingin nilang pagpapatupad sa mga batas para maproteksyonan ang mga hayop at ang mga residente ng lungsod. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Shining through the city with a little funk and soul. Light it
up like dynamite. Isa ka din ba sa mga nakamiss sa kanila? Don't worry, Army, dahil today is D-Day ng full group comeback ng global superstars na BTS. At exactly 12 noon oras dito sa Pilipinas ang release ng kanilang 5th studio album na Arirang na may 14-track list. Yan ang first album release ng BTS matapos makompleto ng members ang kanilang mandatory military service last June 2025. Kasunod ng album drop, magkakaroon bukas ng free concert ng BTS sa historic Gwanghwamun Square sa Seoul, South Korea. Libo-libong fans all over the world ang inaasahang a-attend sa open-air show. Parte ito ng activities sa kick-off ng kanilang BTS World Tour Arirang sa April 9. Ang Arirang ay isang Korean folk song. Isa sa stops ng kanilang much-awaited tour ang Pilipinas na gaganapin sa March 13 to 14, 2027.